Isang gabi, sa labas ng kanilang kubong malapit sa kagubatan, ay nakaupo ang maglolong Simeon at Amado. Gumagawa ng apoy ang 70 anyos na matanda, habang ang kanyang 10 taong gulang na apo naman ay nakatingala sa malaki at maliwanag na buwan. Nang marahang umihip ang panggabing hangin, ay kagyat na naiyakap ng bata ang kanyang mga braso sa sariling katawan. Napasulyap naman siya sa kanyang lolo nang may maalala. Lo, sabi po ng ibang matatanda, tuwing kabilugan daw po ng buwan, lumalabas po ang mga aswang. Totoo po ba yon? Oo, apo. Totoo nga ang mga nilalang na yon. Hala, nakakatakot naman po. Di ba, malalakas po ang mga nilalang na yun at makapangyarihan? Tama, apo. Pero alam mo ba, kahit na gaano pa kalakas ang mga aswang na yon, ay may mga bagay pa rin na galing sa kalikasan na kayang makatalo sa kanila. Talaga po ba, Lo? Gaya naman po ng mga ano? Ang mga mutya ng kalikasan, mga batong may kakayahang magbigay ng kapangyarihan sa sino mang tao na may tangan nito. Kapangyarihan? Mga mutya? Tulad po ng ano? Ang mga halimbawa ng mutya ay ang mutya ng saging, trabungko ng ahas, pangil ng kidlat o baboy ramo, at marami pang iba, apo. Paano po nakakakuha ng ganun, Lo? Saka dito po sa lugar natin, meron po bang mutya, Lo? Meron! Diyan sa gubat, apo. May isang agimat na matagal nang nakatago dyan sa loob. Isang mutya na nagbibigay ng proteksyon, lakas at swerte sa sino mang tao ang makakakuha nito. Talaga po? Ano pong mutya yun, Lo? Yun ay ang kaliskis ng puting ahas. Pinaniniwalang isang engkanto ang puting ahas na yon na siyang tagabantay ng gubat at hindi siya basta-basta nagpapakita kung kani-kanino lamang. Nagpapakita lang siya sa mga taong tingin niya ay mapagkakatiwalaan. Minsan, kailangan mo pang mag-alay ng taimtim na dasal at kailangan ay buo ang iyong koneksyon sa kapaligiran bago siya magpakita sa iyo. Mahirap po ba yun, Lo? Oo, mahirap. Hindi kasi basta-bastang ibinibigay ng puting ahas ang kaliskis niya. Pinipili niya rin kung sino ang mas karapat dapat na magtangan nun at yon ang bibigyan niya ng agimat na yon. Eh kayo po, Lo, di po ba lagi po kayo nagdarasal sa gitna ng gubat? Malapit po dun sa may kuweba? Bakit hindi niyo po subukan, Lolo, kung makukuha niyo po ang agimat ng kaliskis ng puting ahas na yon? Dahil ang pagkuha sa agimat na yon ay may kaakibat na kabayaran. Nahihiwaga ang napatunghay na lamang si Amado sa apoy na nasa kanilang harapan ng kanyang lolo Simeon. Inayos naman ng matanda ang mga panggatong upang mas lumaki ang apoy. Gawain na yun ng matanda tuwing gabi. Naniniwala kasi siyang takot ang mga masasamang nilalang katulad ng aswang sa apoy. Kung minsan din nga ay nagsusunog siya ng goma, lalo na kapag may sakit ang isa sa kanila. Isa rin kasi sa habulin ng mga aswang ay ang mga bata at mga may sakit. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakikinig lang sa gilid ng hamba ng pinto ang ina ni Amado na si Aling Esme. Nang marinig niya ang pananahimik ng dalawa, ay kagad siyang lumabas mula sa pinagtataguan. Sa kaniyaya ang anak na pumasok na sa bahay gamit ang kanyang malamyos na boses. Amado anak, halika na. Kailangan mo na magpahinga. Eh, Nay, wala naman pong pasok bukas eh. Anak, kahit walang pasok kinabukasan, kailangan mo pa rin matulog ng maaga. Kailangan mo yon para mas mabilis kang lumaki. Ganun po ba? Ay, sayang naman. Gusto ko pa po sana makipagkwentuhan kay Lolo eh. Pero sige na nga po, matutulog na po ako. Lolo Simeon, mauna na po akong pumasok sa loob ah. Good night po. O sige, apo. Tama yan.
Lagi mo susundin ang nanay mo. Siya, sige. Good night din. Magpahinga ka ng mabuti. Isang batikang albularyo sa kanyang baryo, si Lolo Simeon. Bukod sa panggagamot, ay trabaho niya ring tugisin ang mga aswang na namimiktima sa kanilang lugar. Hindi madali ang gawain yon, lalo pa at hindi niya inaasahan na susulpot ang isang problemang susubok sa kanyang integridad. Nang makapasok na sa loob ang apo na si Amado, ay nagkatinginan lang sila ng anak na si Aling Esmi. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ng ginang, at siya naman ay tiimbagang lang na muling tumunghay sa apoy na nasa kanyang harapan. Rinig niya ang marahang pagbuntong hininga ng anak bago tumuloy sa kwarto nito. Kinabukasan, araw ng Sabado, maaga pa lang ay gising na si Lolo Simeon upang maglakad-lakad. Gawain na talaga yun ng matanda tuwing umaga bilang ehersisyo. Pagkatapos ay dadaan siya sa bakery bago umuwi para bumili ng pandesal. Aalis na sana siya nang bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto ni Amado. Pupungas-pungas itong napatingin sa kanya. Saka humikab. Lo, aalis na po ba kayo? Maaga pa po masyado ah. Abay, mas magandang maglakad-lakad habang papasikat pa lamang ang araw. Lo, samahan ko na po kayo. Saglit lang po at magmumumug na po ako. Uminom ka na muna ng maligamgam na tubig bago ka sumunod sa akin ha. Hintay na lang kita ron sa labas, apo. Nagmamadali namang tumalima ang bata sa sinabi ng kanyang Lolo Simeon. Mabilis siyang kumilos at nang makatapos ay saka siya lumabas ng bahay. Nang makita naman siya ng matanda, ay kagad naman itong napatayo, saka nagsimulang maglakad. Nag-unat-unat pa muna si Amado bago sumabay sa kanyang lolo sa paglalakad. Wow! Ang sarap po ng hangin ngayong umaga, Lo. Nakaka-relax po. Ang sarap po sa pakiramdam. Ugaliin mong maglakad-lakad tuwing umaga, apo. Abay baka hindi mo nalalaman, ang paglalakad ng kahit isang oras lang sa isang araw ay malaking tulong na sa ating katawan. Bukod kasi sa nagiging maayos ang daloy ng dugo natin sa katawan, ay nakatutulong din ito para sa metabolismo natin. Kaya po ba kahit matanda na po kayo, Lo, malakas pa rin po kayo? Kasi lagi po kayo naglalakad-lakad. Tama ka, apo. Kaya ikaw, kung gusto mo maging katulad ko, sundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Sige po, Lo. Simula po ngayon, sasamahan ko na po kayo sa paglalakad palagi. Habang patuloy sa pag-iikot sa baryo ang maglolo, tumigil sila nang makitang may naiipong tao sa isang bahagi ng daan. Nang tingnan nila itong mabuti, ay nakita nila si Aling Rosie na panay ang pag-iyak habang may kandong na isang batang maputla na ang kulay. Umiiyak ito sa paghihinagpis. Ang ilang mga tao naman ay nagsisigawan na rin dahil sa takot at pagkabahala sa nangyari. Anak ko! Diyos ko! Sino may gawa nito sa anak ko? Sino may gawa nito? Walang hiya talaga. Sino kaya may kagagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen? Nakakabahala na ito ah. Kailangan na natin gumawa ng aksyon para mapigilan ang ganitong klase ng mga pagpatay. Lolo, tingnan po natin. Kaya mo ba? Baka hindi mo kaya sikmurain kung makikita mo ang patay ah. Kaya ko po, Lo. O sige, kung mapilit ka tignan natin. Nang makalapit ang maglolo sa nag-uumpukang mga tao, ay saka lang nila mas lalong nasilayan ang karumal-dumal at kaawa-awang sinapit ng 8 taong gulang na anak na lalaki ni Aling Rosie. Wakwak ang tiyan nito at nagkalat pa ang dugo nito sa daan. Wala na itong mga lamang loob at hindi rin nakaligtas pati ang utak nito. May maliit na butas kasi sa tuktok ng bungo ng bata na hindi kagad makikita kung hindi titignang mabuti.
Halos masuka-suka si Amado sa nakita niya, ngunit mas nangibabaw ang awa niya para sa bata. Kaibigan niya kasi ang batang yon at lagi pa niyang nakakalaro. Grabe naman! Walang awa ang gumawa niyan sa kanya, Lo. Sino po ang pumatay sa kalaro ko? Hindi taong gumawa niyan sa kanya, Amado, kundi isang aswang. Ano po? Isang aswang? Pero paano niyo naman po nasabi? Sigurado po ba kayo? Oo, base sa sinapit ng batang ito, hindi malabong aswang nga ang gumawa nito sa kanya. Wala namang matinong tao ang gagawa ng ganito sa isang bata. Mga walang iya! Pagbabayarin ko ang halimaw na gumawa nito sa anak ko! Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti! Hayop na aswang na yon! Magbabayad siya! Magbabayad siya! Tahan na, Aling Rosie. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang lahat para mapanagot ang gumawa niyan sa anak mo. Kawawa naman ang anak ko! Dahil sa naranasan niya ang ganitong pagkamatay! Hindi ko ito matatanggap! Hindi ko ito matatanggap! Hindi! Kawawa ang anak ko! Anak! Lolo, mukhang kailangan niyo na pong tulungan ng mga taga-baryo. Masyado na humarami na bibiktima ng mga aswang na yon. Ngunit imbis na sumagot, ay napatiimbagang na lang ang matanda. Saka ikinuyom ang kanyang mga kamao. Marami na kasing namamatay na mga kababaryo nila at karamihan pa doon ay mga bata. Naawa na siya sa sinapit ng mga ito, ngunit wala siyang magawa. Alam niya kasi sa sarili niyang hindi niya kakayanin. Ilang sandali pa ay may dumating ng mga pulis sa pinangyarihan at nagsimula na silang mag-imbestiga sa nangyari. Hindi na yun pinanood ng maglolo. Umuwi na sila sa kanilang bahay. Oh, nandyan na pala kayo. Halina't mag-almusal na. Nay! Alam niyo po ba? Namatay po yung batang kalaro ko, yung anak po ni Aling Rosie. Bahagyang natigilan si Aling Esme sa sinabi ng anak at naglumikot ang mga mata. Parang hindi alam ang sasabihin at nanginginig ang mga kamay na hinila ang upuan na nasa harapan sa kanangihinang napaupo. Napatikhim pa siya para buuin ang boses, ngunit tila ayaw pa ring lumabas ng boses mula sa kanyang lalamunan. Napatingin naman si Amado sa kanyang lolo, na nooy napatingin din sa kanya. Nay, okay lang po ba kayo? Masyado po yata kayo nabigla. Sandali po, ikukuha ko lang po kayo ng tubig na may inom. Hindi na anak, hindi na, wag na. Nabigla lang ako. Ini-imagine niyo po yata, Nay, kung ano pong nangyari. Tama ka anak, gano'n na nga. Nay, wag po kayong mag-alala. Hindi po mangyayari sa akin yun. Kasi po, kasama ko naman po kayo palagi ni Lolo eh. Alam ko pong hindi niyo po ako pababayaan. Tama ka anak, hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang masaktan ka, katulad ng mga nangyari sa kanila. Walang imik na pumasok si Lolo Simeon sa kanyang silid habang si Amado naman ay naupo na sa hapag kasama ang kanyang ina. Nilagyan na lang ni Aling Esme ng pagkain ang pinggan ng anak, saka kumuha na rin ng para sa kanya. Hala sige na, kumain ka na anak. Hindi po ba kakain si Lolo Simeon, Nay? Baka mamaya na lang siya. Mauna na lang tayo. Baka po iniisip niya pa rin po yung nakita namin kanina. Siguro po, naaawa po siya sa anak ni Aling Rosie. Kasi wala man lang siya nagawa para iligtas yung kawawang bata na yun. Siguro nga anak, pero hayaan mo na. Pasasaan pat matatapos rin ang lahat ng kaguluhang ito. Tipid na lamang nanginitian ni Aling Esme ang nooy kumakain ng anak na si Amado.
May pag-aalala sa mga mata niya hanggang sa hindi na nga niya napigilang mapaluha. Mabilis naman niya yung pinahid bago pa siya mapansin ng kanyang anak. Sige anak, kumain ka ng kumain ha, para mabilis kang lumaki. Opo, Nay, kayo rin po. Kumain po kayo ng marami ha. Pansin ko po kasi parang nangangayayat na po kayo eh. Talaga ba anak? Naku baka pakiramdam mo lang naman yon. Nay ha, baka mamaya may sakit na po pala kayo tapos hindi niyo pa po sinasabi sa amin ni Lolo. Ano ka ba anak? Wala akong sakit. Saka paano naman ako magkakasakit nandito lang naman ako sa bahay. Sige na. O heto, kumain ka pa. Pagsapit ng hapon, pagkatapos magsyesta ay kagad na hinanap ni Amado ang kanyang lolo Simeon. Naabutan niya naman itong nakaupo sa mahabang kahoy na upuan at nagkakape sa labas ng bahay nila. Tinabihan naman niya ang kanyang lolo, saka tinanaw ang dako kung saan ito nakatanaw. Lolo Simeon, mukhang ang lalim po ng iniisip niyo ah. May gumugulo po ba sa isip niyo? Wala ito, Apo. Sadyang nababahala lang talaga kasi ako sa mga nangyayari sa baryo nating ito. Marami nang nangamamatay at nawawala. Elo, ano po kaya kung sanayin niyo na po ako sa pakikipaglaban sa mga aswang na yun? Malay niyo, makatulong po ako sa inyo, Lo. Bata ka pa, Amado. Ang gawin mo ay mag-aral ka ng mabuti. Tulad ngayon, araw ng Sabado, dapat inaaral mo mga naging leksyon nyo para sa linggong ito. Yun ang atupagin mo, imbis na problemahin mo mga bagay na dapat ang mga matatanda lang ang namumroblema. Pero Lo, mamamayan din naman po ako ng baryong ito ah. Mahirap naman pong ipagsawalang bahala na lang ang mga nangyayari. Lalo pat sangkot dito ang mga batang katulad ko. Paano po pala kapag ako na po nawala o di kaya matagpo ang wala ng buhay sa kung saan? Hindi po ba mas mainam kung marunong din po ako makipaglaban at maipagtanggol ko po ang sarili ko? Ay nako, lahat na lang talaga naiisip mo. Wala ka talagang hindi palalampasin. Kita mo, ang dami mo na kagad nasabi. Napapailing na lamang si Lolo Simeon dahil sa tinuran ng apo. Kahit paano kasi ay may punto naman ang bata. Lumagok na lang siya ulit sa kanyang tasa ng kape, saka pinagnilay-nilayan ang mga sinabi ni Amado. Oo. Gusto mo ba talagang matuto? Aba, opo naman. Seryoso po kaya ako, Lo. O sige, kung ganon, magsisimula na tayo mag-ensayo bukas na bukas din. 4:30 ng madaling araw, dapat gising ka na. Kapag nagawa mo yon, saka ko palang masisigurado na seryoso ka nga sa mga sinasabi mo. Tila na-excite naman si Amado dahil sa sinabing yun ng kanyang lolo Simeon. Kaya naman, maaga talaga siyang natulog kinagabihan para naman magising siya sa takdang oras kinabukasan. Nauna pa nga siyang magising kaysa kay Lolo Simeon. Kaya naman nagulat ang matanda nang maratnan si Amado na umiinom ng maligamgam na tubig sa kusina. At nang makita siya, ay kagad itong napangiti. Magandang umaga po, Lolo Simeon. Aba, magandang umaga rin naman. Abay talaga seryoso ka nga ano? Siyempre naman po, Lolo Simeon. Kapag sinabi ko po, talagang gagawin ko. Abay tama yan, Apo. Dapat may paninindigan ka. May isang salita. O siya, maganda ka na't maghahanda na rin ako. Sige po, Lo. Pagkatapos nga nilang maganda, ay kagad na silang tumungo sa loob ng kagubatan. Tuwing umaga rin kasi, ay kailangan magdasal ni Lolo Simeon sa kalikasan upang mas paigtingin pa ang kanyang kakayahan sa panggagamot. Sa harap ng isang malaki at mayabong na puno ng akasya sila tumigil. Lolo Simeon, ano pong gagawin natin dito? Mag-aalay ng dasal sa mga gabay ko. Gabay? Ano po yun, Lo? Apo, ang mga gabay, sila yung mga elemento ng kalikasan na tumutulong sa akin sa panggagamot.
Alam mo kasi, hindi ko magagawang manggamot ng ako lang dahil wala naman akong kapangyarihan na gawin yon. Ganun po pala yun. Akala ko po kasi kayo po ang may kapangyarihan eh. Ikaw talaga bata ka. Simpleng tao lang naman ako, Apo. Pero tignan mo itong tangan ko. Mutya ito ng inang kalikasan. Ipinagkaloob niya ito sa akin, kaya parang nagkaroon na rin ako ng kakaibang lakas. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi madaling magkaroon ng mutya o isang agimat. Dahil ipinagkakaloob ito ng kusa sa mga taong karapat-dapat lang na magtangan nito. Tumango-tango naman si Amado habang iniintindi ang mga sinasabi ng kanyang Lolo Simeon. Maya-maya pa ay nagsimula ng lumuhod si Lolo Simeon, saka nagsimulang magdasal sa kalikasan. Si Amado naman ay nakamasid lang sa ginagawa ng matanda at saka bahagyang napayakap sa sarili nang maramdaman ang marahang pag-ihip ng malamig na hangin. Hanggang sa may narinig siyang mga kaluskos mula sa hindi kalayuan sa pwesto niya. Kaagad niya naman yung sinipat at saka napanganga nang makitang parang may kumikintab na bagay mula roon. Hala, ano naman kaya ang bagay na yun? Kumikinang na parang nagliliwanag. Puntahan ko kaya? Ang kaso, baka magalit naman si Lolo Simeon sa akin. Pero di bale, saglit lang naman ako eh. Sisilipin ko lang naman at babalik din kagad ako. Sa huli ay natalo nga si Amado ng kanyang sarili at tila may sariling mga isip ang mga paa na tinungo ang kinaroroonan ng tila lumiliwanag na bagay. Ngunit nang lapitan niya ito, ay bigla na lamang siyang napaatras. Dahilan upang mapatid siya sa isang nakausling ugat at mapasalampak sa lupa. Isang malaking puting ahas kasi ang nakapalupot sa gitna ng mayayabong na damo. Nakalabas pa ang ulo nito na para bang anumang oras ay handa ng manuklaw. Wag! Wag mo akong tutuklawin ha! Hindi naman ako masamang tao eh. Hindi kita sasaktan. Ngunit parang estatwa lamang ang ahas at hindi gumagalaw. Kahit na gustuhin niyang tumayo, ay parang may pumipigil sa kanya na gawin yon. Ni hindi na nga niya namalayan kung gaano katagal na ba siyang nakikipagtitigan sa mahiwagang puting ahas na yon. Maya-maya pa ay halos mapasigaw naman siya nang makaramdam na may humawak sa balikat niya. Mabilis niya itong nilingon at napabuga na lamang siya ng hangin nang makitang si Lolo Simeon lang naman pala yon. Apo, ano't para kang nakakita ng multo dyan? Saka anong ginagawa mo dyan? Lolo Simeon, kayo lang po pala. Akala ko na po kung sino eh. Nagulat po ako sa inyo. Ano ba kasi ginagawa mo rito, Apo? Abayan sabi ko sa'yo, samahan mo kong magdasal. Pero iba naman ang inaatupag mo. Akala ko ba'y seryoso ka na matutunan ang mga ginagawa ko? Seryoso naman po talaga ako, Lolo Simeon eh. Sadyang tinamaan lang po ako ng kuryosidad nang makarinig po ako ng mga kaluskos mula sa gawing to. Tapos alam niyo po ba, Lolo Simeon? May nakita po ako nagliliwanag, kaya pinuntahan ko po. Saka, teka, nasa na yun? Nandito lang yung kanina. Ano ba yung hinahanap mo, Apo? Lo, nakita ko po kanina yung puting ahas. Nagliliwanag po yung kaliskis niya tapos nakapalupot po dito. Nakataas pa nga po yung ulo eh. Akala ko nga po tutuklawin na po ako eh. Sigurado ka naman bang yung puting ahas talaga nakita mo? Abay, napakaswerte mo naman kung ganon. Hindi pa naman basta-basta nagpapakita ang ahas na yon sa kung sino lang, lalo na sa mga bata na katulad mo. Hindi po ako nagbibiro, Lo. Sigurado po ako. Para pa nga po akong dinala sa ibang mundo nang makipagtitigan po ako sa kanya eh. Natahimik na lang ang matanda dahil sa sinabi ng kanyang apo. Naisip niyang marahil ay dahil apo ng isang albularyo si Amado, kung kaya't nagpakita rito ang mahiwagang puting ahas. Marahil ay kinakitaan ng ahas na yon si Amado
ng mga katangian na hinahanap nito sa isang tao na magtangan ng ibibigay nitong kaliskis. Ngunit hindi niya lubos maisip na maaari palang pumili ang mga gabay ng isang bata. Natutuwa siya sa isiping yun, subalit may bahagi rin sa kanya na nag-aalala sa kung ano ang maaaring kahinatnan kapag nagkataong si Amado nga ang mapili ng mahiwagang puting ahas na mabigyan ng kaliskis nito. Mukhang liwayway na nang makalabas sila sa masukal na kagubatang yon. Pagkatapos ay saka naman sila dumiretso sa lugar kung saan madalas nag-iensayo si Lolo Simeon sa pakikipaglaban. Isa yung talampas na hindi naman kataasan. Sa taas nun ay may maliit na kubong nagsisilbing pahingahan ng matanda. Sa paligid naman ng kubo ay naroon ang isang malaking puno na mangga, kung saan sa sanga nito ay may nakabiting sako na may lamang buhangin na ginagawang punching bag ng matanda. Sa hindi kalayuan ay may isang poste naman ng kahoy na may 5 talampakan ng taas at nakabaon sa lupa. May mga maliliit na kutsyon na nakadikit sa iba't ibang parte nito na ginagamit naman para sa pag-iensayo sa pagsipa. Wow! Grabe! Lolo Simeon, ang ganda naman po dito. Kita po yung baryo, oh. Tapos, ang sarap pa ng simoy ng hangin. Ang presko. Ang sarap po dito, Lolo Simeon. Nagustuhan mo ba ang lugar na ito? Dito tayo mag-iinsayo palagi, Apo. Mas mabuti rito dahil walang mga sagabal. Lolo Simeon, hindi ko po alam na may ganitong lugar pala kayo na pinag-iinsayuhan. Ang galing! Nung kabataan ko, palagi na ako rito. Kaso ngayon kasi, mas marami ng prioridad. Kailangan ng mga taga-baryo ang tulong ko para magamot sila sa mga karamdaman nila na likha ng mga hindi nakikitang nilalang. O di kaya naman yung mga masasamang espiritu. Pero Lo, kapag minsang wala naman po nagpapagamot sa inyo bakit hindi na lang po muna kayo manghuli ng mga aswang? Halika rito. Tignan mo ito, subukan mo, Apo. Lolo, iniiba niyo naman po yung usapan Napakamot na lang sa kanyang ulo ang batang si Amado habang nakatingin sa punching bag na itinituro ng kanyang lolo. Marahang napabuntong hininga naman ang matanda dahil alam niyang hindi talaga siya titigilan ng apo sa usaping yon. Kahit kasi 10 taong gulang lang si Amado, ay buo na sa kanyang isipan ang pagtulong sa mga taga-baryo. Ilang araw din na ginagawa ni na Amado at Lolo Simeon ang pag-iensayo. Hanggang sa sumunod na araw ay may napabalita na namang isang dalagitang nawawala. Umiiyak na pumunta ang mag-asawang Dani at Senya sa bahay ni na Lolo Simeon para humingi ng tulong na mahanap ang anak nila. Subalit napakalakas ng nilalang na kumuha rito at hindi nagawang makita ni Lolo Simeon kung saan ang eksaktong pinagdalhan sa dalagita. Sinabi na lamang niya sa mag-asawa na sisikapin niyang magsagawa ulit ng pagtatawas at tuntunin ang kinaroroonan ng dalagita. Lolo Simeon, kawawa naman po si Namang Dani at Aling Senya, no? Nag-iisa na nga lang po yung anak nila tapos nawala pa. Huwag mo nang problemahin ang mga bagay na yun, anak. Hindi natin kontrolado ang mga mangyayari dito sa baryo. Kaya wala pa rin tayong magagawa hinggil sa bagay na yan. Sana lang talaga mahanap ko na ang dalagitang yon. Hindi ako papayag na may mamamatay na naman ulit dito sa baryo natin. Nagpasalit-salit pa ang tingin ni Amado sa kanyang ina at sa kanyang Lolo Simeon na noon ay parang nag-uusap gamit lang ang kanilang mga mata. Naisip niya tuloy na baka may alam sila na hindi lang nila sinasabi sa kanya dahil iniisip ng mga ito na wala naman siyang maitutulong dahil nga sa mura niyang edad. Kaya naman kinagabihan, dahil sa labis na kagustuhang makatulong, ay humantong si Amado sa isang desisyon. Bumangon siya sa kanyang higaan
at tinignan kung mahimbing na ba ang pagkakatulog ng kanyang ina at lolo. Nang makitang banayad na ang paghinga ng dalawa at nakakasiguro na siyang malalim na ang tulog ng mga ito, ay dahan-dahan niyang kinuha ang tansong punyal na nakasabit sa dingding ng kwarto ni Lolo Simeon. Saka magagaan ang yapak na tinungo ang pinto. Marahan niyang binuksan yon, saka mabilis na lumabas. Isinukbit niya sa bewang ang punyal at saka muling isinara ang pinto. Huwag naman sana magpakita sa akin ng walang yang halimaw na yun ngayon. Panginoon, gabayan niyo po ako sa gagawin ko pong paghahanap sa mahiwagang puting ahas. Sadyang kailangan ko lang po talaga ng tulong ng kaliskis niya para sa ikatatahimik po ng baryong to. Gabayan niyo po nawa ako na walang masamang mangyari sa akin sa loob na masukal na gubat na yon, Panginoon ko. Marahang humugot ng isang malalim na hininga si Amado. Saka unti-unti itong bumuga. Ilang sandali pa ay tinahak niya na ang daan papasok sa loob ng kagubatan upang hanapin ang mahiwagang puting ahas. Magbabaka sakali siyang ibibigay sa kanya ng ahas ang kaliskis nito. Ngunit habang pinapasok niya ang masukal na gubat, ay nakaramdam siya ng paninindig ng kanyang mga balahibo. Hindi niya alam kung bakit, pero may iba talaga siyang pakiramdam. Habang naglalakad siya, ay hawak niya ang punyal na nasa kaluban pa nito habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Hanggang sa ilang saglit pa, ay nakarinig siya ng mga mahihinang kaluskos kung saan. Saglit siyang tumigil para pakinggan kung saan banda yon nanggagaling. Mas lalo namang lumakas at bumilis ang mga kaluskos. Kaya naman dahil sa pagkakataranta, ay kagad din siyang napatakbo. Hindi niya na alam kung saan siya tutungo. Tanging sumusunod na lang siya sa mga paa niya kung saan siya dadalhin na mga ito, hanggang sa may biglang humaklit sa kanyang braso. Sisigaw na sana siya nang bigla namang takpan ng kung sino ang kanyang bibig. Shh! Huwag kang maingay, Apo. Ako to, ang Lolo Simeon mo. Lolo Simeon? Lolo, ano pong ginagawa niyo dito? Abay punyemas ka, bata ka. Ako pa talaga ang tatalungin mo niyan. Ikaw nga tong pumupuslit sa kalagitnaan ng gabi. Ikaw na bata ka. Mayayari ka talaga sa akin kapag may nangyaring masama sa'yo dahil sa katigasan ng ulo mo. Grabe naman po kayo sa akin, Lo. May mangyayari na nga pong masama sa akin tapos yayariin niyo pa po ako. Hindi na po ba kayo naawa sa akin sa liit ko pong ito? Ay nako, ang dami mo sinasabi. Tara na sa bahay, bilisan mo. Baka mamaya makasalubong pa natin yung aswang. Eh di mas maigi po kasi magkakaroon tayo ng pagkakataon na masukol siya at mapaslang. Hindi ko na talaga alam sa iyong bata ka kung matapang ka nga ba talaga o nagtatapang-tapangan ka lang. Kanina halos magsisisigaw ka na dahil sa gulat. Eh syempre po, sino ba naman pong hindi mapapasigaw kapag ginugulat? Kahit nga po kayo kung gugulatin ko kayo sigurado mapapasigaw din kayo Kaso, alam kong matanda na po kayo, kaya hindi ko na lang po ginagawa yon, baka mamaya atakihin po kayo sa puso Hindi na lang sumabat si Lolo Simeon sa sinabi ng madaldal niyang apo at mas binilisan na lang nila ang paglalakad habang yakag-yakag ang apo. Nang makalabas naman sila ng kagubatan, ay saka nakita ni Amado ang kanyang ina na patakbong pumasok sa loob ng bahay nila. Nagising din po ba si Nanay, Lo? Ano ba sa tingin mo? Malamang gigising yon dahil nag-aalala sa'yo. Bigla-bigla ka na lang kasing nawawala. Pasaway kang bata ka. Abay mabuti na nga lang at naabutan pa kita. Paano kung nagkataong may tumangay na sa'yo? Paano ka na nun? Hindi mo na magagawa makawala pa kapag nakuha ka na ng aswang. Bukod sa wala kang lakas, ay hindi ka pa marunong makipaglaban. Pasensya na po talaga kayo, Lo. Gusto ko lang naman po kasi talagang tumulong Saan? Sa pagtugi sa mga aswang na gumagala dito sa baryo? Ano po, Lo? Mga aswang? Ibig sabihin, marami po sila, Lo? Siguro. Hindi natin alam. Pero hayaan mo na yon. O siya, uminom ka na muna ng tubig.
saka umihi bago bumalik sa paghiga. Opo, Lo. Tumalima na lamang ang bata habang nakabantay pa rin sa kanya si Lolo Simeon. Kasasara lang ng pinto at saka umupo sa kawayang upuan na nasa maliit nilang sala. Nang matapos na siya, ay kagad na siyang pumasok sa kwarto niya saka humiga. Pagkuway narinig niya na lamang ang mga yapak ni Lolo Simeon papasok sa sariling kwarto nito. Ngunit kinabukasan, isang balita ang muling nagpagulantang sa buong baryo. Natagpuan na kasi ang dalagitang anak ni Mang Dani at Aling Zenya. Subalit kalunos-lunos ang sinapit ng dalagita. Wakwak kasi ang tiyan nito at nawawala ang mga lamang loob. Nagkalat sa kung saan-saan ang mga dugo at ilang bahagi ng laman nito at naratnan na lamang ng maglolo ang mag-asawang nakasalampak sa lupa habang kalong ang walang buhay na katawan ng kanilang anak. Lo, paano na po yan? May panibago na naman po na biktima ang aswang. Lolo Simeon, kailangan na po talaga natin magtulungan na tugisin ang aswang na yun. Hindi na po makatarungan to, Lo. Masyado na marami ang nadadamay. Marami na po namamatay ng mga inosenteng tao. Tama si Amado, Tatang Simeon. Kailangan niyo ng tugisin ang aswang na bumibiktima rito sa baryo natin. Hayaan niyo po. Tutulong ho kami ng iba pang kalalakihan dito para sa ikakaayos at ikatatahimik itong baryo. Hindi sumagot si Lolo Simeon kay Mang Kadyo. Bagkus ay napatiimbagang na lamang siya habang ang mga kamao niya ay mahigpit ang pagkakakuyom. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Mang Kadyo at sa kaniyaya paalis ang kanyang apo. Habang naglalakad naman sila, ay napatingin na lamang si Amado sa kanyang lolo nang bigla itong magsalita. Apo, hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Kung maaari, ipaubaya mo na to sa akin. Ako na ang gagawa ng paraan para mapuksa ang aswang na kalaban ng buong baryo. Ano po, Lolo Simeon? Kilala niyo po ba kung sino po yun, Lo? Para po kasing alam niyo kung sino po eh. Kailan ko lang din nalaman, Amado. Pero bakit hindi po kayo kumikilos, Lo? Hihintay niyo pa po bang mas marami pa po ang mamatay? Malakas ang nilalang na yon, Amado. Gumagawa na ako ng paraan. Pero kailangan ko ng sapat na panahon. Lalo pa at mag-isa lang ako. At kung kukulitin mo lang ako ulit kung bakit ayaw kitang isama, yun ay dahil wala kang laban sa kanya. Bata ka pa, iho. Dahil sa naging usapan nila na yon, ay may isang plano ang nabuo sa isipan ng batang si Amado. Hindi siya pipirmi lang sa isang sulok at maghihintay na matapos ang suliraning kinakaharap ng kanilang baryo. Kaya naman, puspusan ang naging pag-iensayo niya ng mga araw na yon at sa mga sunod pang araw. Aba anak, maaga pa. May ensayo ba kayo ulit ng Lolo Simeon mo? Sa ngayon ay wala raw po muna. Pahinga po namin ngayong araw ng Biyernes dahil may ibang pupuntahan daw po si Lolo Simeon. Ganun ba? O siya, kumain ka na rito ng almusal. Alam ko napagod ka ng husto nung nakaraang araw. Pero anak, kapag nagsimula na ulit ang pasukan, gusto ko sa pag-aaral na ulit ang focus mo ha. Hinahayaan lang kita ngayon dahil bakasyon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Alam ko naman po ang priority ko. O siya, sige na. Umupo ka na rito at paghahain na kita. Ikaw talagang bata ka. Naluluwa na lamang na pinagmasdan ni Aling Esmi ang anak na maganang kumakain. Alam niya kasing sa paglaon ay may tsansang saluhin ni Amado ang pagiging albularyo ng kanyang lolo. At kapag nangyari yon, natatakot siyang baka ikapahamak yon ng kanyang anak. Kinagabihan, muli na namang nagsagawa si Amado ng plano. Desidido na siya sa gagawin. Kailangan niyang makuha ang kaliskis ng mahiwagang puting ahas nang sa gayon ay matulungan niya ang kanyang Lolo Simeon sa pagtugis sa aswang na bumibiktima sa kanilang mga kababaryo. Subalit hindi pa man siya nakakalabas, ay bigla naman siyang nakarinig ng mga malalakas na mahahabang pag-alulong ng mga aso. Nakakatakot, nakakapanindig balahibo.
subalit pilit niyang pinaglabanan yon. Ako, hindi kaya may aswang sa paligid? Kaya ganun na lang kung umalulong ang mga aso? Ang sabi kasi ni Lolo, kailangan magsaboy ng asin sa labas at maglagay ng mga bawang sa mga hamba at bintana at pinto. Oo nga, tama. Kailangan ko ng mga pangontra. Dali-daling tumungo sa kusina si Amado, saka kinuha ang garapon na naglalaman ng asin. Kumuha rin siya ng ilang piraso ng bawang at pinagpapadpad yun. Sa kanya isa-isang pinaglalagyan ang mga hamba ng bintana at pintuan. Hindi pa rin tumitigil ang mga nakakakilabot na alulong ng mga aso. Hanggang sa maya-maya pa ay may narinig siyang kumalabog sa kanilang bubungan. Hala, may kumalabog. Ano naman kaya yun? Hindi naman pwedeng bunga lang yun ng kung anong puno. Dahil wala naman puno sa gilid ng bahay. Imposible ring may mamato ng ganitong 10 oras ng gabi. Huwag kang matakot, Apo. Hindi niya naman magagawang pasukin ang bahay natin dahil nilagyan ko ito ng pananggalang laban sa mga masasamang nilalang, katulad ng mga aswang. Yung bumagsak po sa bubungan. Aswang po ba yun, Lo? Tama ka, Apo. Isang malakas na uri ng aswang. Bakas ang takot at pag-aalala sa muka ng batang si Amado dahil sa sinabi ng kanyang lolo. Hindi pa man niya nakakaharap ang aswang na yon, ay sigurado siya na isa yung mabalasik na nilalang na may nakakatakot at napakapangit na itsura. Maya-maya pa ay nakarinig naman sila ng parang may bumubukas ng bintana sa kwarto ni Aling Esmi. Nagkatinginan pa nga sila bago nagmamadaling tinungo ang kwarto ng ginang. At nang buksan nga nila ang pinto, ay nakita nilang bukas na nga ang bintana nun at wala na doon si Aling Esmi. Lo! Si Nanay! Kinuha po ng aswang si Nanay, Lo! Mabilis naman na tinungo ni Lolo Simeon ang bintana, saka yun isinara. Saka siya muling bumaling sa apo na si Amado at nilapitan ito. Hinawakan niya ang magkabila ang balikat ng bata habang nakayuko at seryosong nakatingin dito. Dito ka lang, Amado. Susundan ko sila. Basta mangako kang dito ka lang, naiintindihan mo ba ako? Huwag na huwag kang lalabas ng bahay para hindi ka mapahamak. Pero, Lo! Si Nanay po, Lo! Si Nanay po! Huwag kang makulit, Amado. Akong bahala. Hahanapin ko nanay mo. Pinapangako ko yan sa'yo. Kaya sige na. Paglabas ko, ilak mo kagad ang pinto at huwag na huwag mong bubuksan hanggat hindi ko tinatawag ang pangalan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Napatango na lamang si Amado habang bakas pa rin sa mukha niya ang pag-aalala para sa kanyang ina. Gaya nga ng bilin ni Lolo Simeon, ay kagad niyang isinara ang pinto paglabas ng kanyang lolo. Ngunit habang nasa loob siya ng bahay, ay hindi pa rin siya mapakali. Parang gusto niyang sumunod sa mga ito para makasiguradong maililigtas nga ni Lolo Simeon ang kanyang ina. Ilang sandali pa ang pinalipas ni Amado hanggang sa mabuo ang desisyon sa isip niya na sundan nga ang kanyang Lolo Simeon. Bit-bit ang tansong punyal at ilang mga pangontra ay binagtas niya ang daan papunta sa masukal na gubat. Hindi niya alam kung saan eksaktong direksyon papunta, subalit sinunod niya lang ang kanyang kutob. Hanggang sa may marinig siyang mga angil na para bang galing sa isang mabangis na hayop. Ngunit nabahala at nakaramdam ng takot nang mapagtantong hindi lang yun galing sa isang nilalang, bagkus ay dalawa. Marahan niyang sinundan ang direksyon kung saan nanggagaling ang mga angil hanggang sa makita niya ang dalawang mabalasik na nilalang na para bang nag-aaway. Abi, anong mga nilalang yan? Sila kaya yung mga aswang na sinasabi ni Lolo Simeon? Pero bakit sila nag-aaway? Nanatili lamang siyang nakatago habang tinatanaw ang dalawang nilalang na nagpapambuno sa isa't isa. Pareho silang nakakatakot pero mahahalatang magkaiba sila ng uri. Ang isa'y malaking nilalang na batak ang pangangatawan.
Malalaki ang muscle at may mahahabang pangil. Ang isa naman ay balingkinitan ang pangangatawan. Mahaba ang buhok at may matutulis din na mga pangil at mahahabang kuko. May pakpak din ito kaya nagagawa nitong mailagan ang mga ginagawang pag-atake ng isang aswang. Tila nanonood siya ng pelikula sa ginagawa ng dalawang aswang hanggang sa may biglang tumakip sa bibig niya. Magpupumiglas pa sana siya nang bigla naman itong nagsalita. Shh! Huwag kang maingay, Amado. Nay? Nay! Ano pong ginagawa niyo dito? Saan po kayo galing? Mamaya na tayo magpaliwanagan. Ang mabuti pa umuwi na muna tayo bago pa nila maramdamang may mga tao na nakamasid sa kanila. Sige po, Nay. Dahan-dahan ulit na naglakad ang dalawa habang mayat maya ang lingon upang tignan kung nakatunog ang dalawang nilalang na yon sa kanila. At nang makalayo-layo na sa mga aswang, ay saka naman sila nagtatatakbo. Nay! Nay, teka lang po! Hinihingal na po ako! Sige, pero sandali lang ha. Kailangan kasi natin makauwi kagad, anak. Sasagot pa sana si Amado nang bigla niya namang mapansin na parang may kakaiba sa kanyang ina. Gulo-gulo kasi ang buhok nito at bahagyang namumula ang mga mata. Kinusot pa nga ng bata ang sariling mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lang siya. At nang muli siyang bumaling sa kanyang ina, ay maayos na ang itsura nito. Ipinagkibit balikat na lamang ni Amado ang nakita dahil baka nga namamalikmata lang siya. Madilim kasi sa loob ng gubat. At tanging ang malamlam na sinag ng buwan na lumulusot sa mga dahon ng mga punong kahoy ang nagsisilbing tanglaw nila. Nang makabawi ng tamang paghinga, ay kagad nang nagyaya si Amado upang umuwi sa bahay nila. Nakita naman nilang naroon na sa labas si Lolo Simeon at nang marinig ang pagdating nila, ay kagad itong bumaling sa kanila. Mado, Apo! Bakit kayo magkasama ng nanay mo? Hindi ba ang biling ko sa'yo? Wag na wag kang lalabas ng bahay. Sinuway mo ang utos ko. Paano po kasi, Lo? Sobra na po ako nag-aalala para sa inyo ni Nanay. Buti nga po nahanap ako ni Nanay bago pa ako makita ng dalawang aswang dun sa loob ng gubat. Ano ka mo? Dalawang aswang? Opo, Lo. Kitang-kita ko po kung paano po sila maglaban. Tapos, O siya. Bukas ka na magkwento at malalim na ang gabi. Tara na sa loob, bago pa tayo mabalikan ng mga aswang na yon dito sa labas. Dahil sa pagod sa pagtakbo, ay kagad namang iginupo ng antok si Amado pagkalapat ng kanyang maliit na katawan sa higaan. Kinabukasan ay may panibagong balita na naman silang natanggap. Wala na si Rosie. ano po? Ano pong wala na? Patay na siya, anak. Po? Pero, papanong? Katulad ng mga naunang biktima. Wakwak din ang tiyan niya. Pero ang kaibahan nga lang, kumpleto pa ang mga lamang loob niya. Parang sinadya talagang wakwakin ng kung sino man ang katawan niya para masabing isang aswang nga ang bumiktima sa kanya. Nanatili lamang na tahimik ang matanda habang umiinom ng mainit na kape. Napabaling naman sa kanya si Amado at para bang tinitimbang muna kung ano ang sasabihin nito. Napabuntong hininga naman si Aling Esme saka tumungo na sa lababo upang ipatong doon ang pinamiling gulay. Lolo Simeon, wala po ba kayong gagawin? Mauubos na po tayo dito. Meron na po. Pero gusto kong huwag kang mangialam sa problemang ito. Ako ang lulutas nito. Kaya maiging pumirmi ka na lang dito sa bahay at samahan mo ang nanay mo. Napanguso na lang si Amado sa sinabi ng kanyang lolo. Sa kalaglag ang balikat na napatingin sa sahig. Para kasing kating-katina ang kanyang mga kamay na tumulong sa pagpuksa sa mga aswang na yon para matigil na ang mga patayan sa kanilang baryo. Lo, yung kagabi nga po pala. Hindi ko na po natuloy yung kwento ko. Ayo nga pala. Ano nga ba yung sinasabi mo kagabi? Nakita ko po kasi, Lo, nung pagdating ko po doon sa may gitna ng gubat.
May dalawang aswang po akong nakita. Parang nag-aaway nga po sila eh. Tapos, hindi po sila magkamuka. Ano ka mo? Hindi magkamuka. Malamang, hindi naman magkakatulad ang itsura ng mga aswang eh. Katulad din nating mga tao. Magkakaiba rin tayo ng itsura kasi magkakaiba tayo ng lahi. Lolo naman eh, pinagtatawanan pa ako eh. Seryoso naman po sinasabi ko eh. Bakit po kayo natatawa? Ay, nako. Ang tapang mong bata ka. Pero napaka-inosente mo. Kaya nga hindi bagay sa'yo maging isang manunugis ng aswang sa ganyang murang edad. Saka na, kapag alam kong kaya mo na talagang makipaglaban sa kanila. Pero, hindi naman po nasusukat sa edad ng pagtulong, Lo. Kahit po bata pa lang po ako, alam ko sa sarili ko na may laban pa rin po ako sa kanila kahit papano. Pero hindi sa isang harimundon. Ano po? Harimundon? Oo, Apo. Isang harimundon ang aswang na gumagala rito sa baryo. At hindi lang para mamiktima, kundi para na rin magpalaganap ng kanilang mga lahi. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Ang harimundon na yon, balak niyang gawing mga aswang ang mga taga-baryo. Nang sa gayon, ay mas mapapadali ang pagsakop nila rito at sa mga karatig pang baryo. Kung ganun, Lo, hikayatin niyo rin po ang ibang mga kalalakihan upang sumama po sa inyo sa pagtugis sa aswang na yon. Mas mapapadali po kayo kapag marami kayo, Lo. Tama naman ang suwestyon mo, Apo. Ang kaso nga lang hindi na natin sigurado kung sino ang kakampi natin at sino ang hindi. Tuso ang mga aswang, Amado. Yan ang lagi mong tatandaan. Kaya hindi ka dapat nagtitiwala sa kahit na sino lang na nakapaligid sa'yo. Napaisip naman si Amado sa sinabing yon ng kanyang lolo Simeon. Sa kanya na pagtantong may punto ito at sa mga panahong ganon, sarili lamang nila ang dapat nilang pagkatiwalaan. Kinahapunan ay may ibang inasikaso si Lolo Simeon, kaya naman si Amado ay gumawi na naman sa kagubatan. Magbabaka sakali na naman siyang hanapin ang mahiwagang puting ahas. Alam niya kasing delikado kapag sa gabi niya ito ginawa dahil nga sa mga gumagalang aswang. Kaya naman nagpasya siyang sa hapon na lang niya gawin ang paghahanap. Mahiwagang puting ahas! Mahiwagang puting ahas! Magpakita ka na! Kailangan kong tulong mo! Pakiusap naman Tulungan mo kami! Maya-maya lang ay may narinig na naman siyang mga kaluskos. Kagad naman siyang napaantanda saka nagpalinga-linga sa kanyang paligid. Nagmamatsyag kung sino o anong klase ng nilalang ang bubulaga sa kanya hanggang sa isang mabigat na kamay ang tumapik sa balikat niya. Amado! O iyo! Anong ginagawa mo rito? Mangangahoy ka rin ba? Dahil sa tanong na yon ni Mang Kadyo, ay sakalang nakita ng batang si Amado ang isang bungkus ng kahoy na pasan-pasan ng mama. Nag-aalangan naman siya kung ano ang isasagot para hindi ito maghinala. Opo sana. Bakit wala kang dalang pamutol ng kahoy? Nako, maliliit lang ang sanga na may uuwi mo niyan mamaya. Saka, 5:00 pasado na. Halika, sumama ka na sa akin palabas ng gubat. Ibibigay ko na lang sa ito mga naipon kong kahoy. Gusto mo bang iatid na rin kita sa inyo? Ayos lang po ako. Sige po, mauna na lang po kayo. Mga maliliit na sanga na lang po ang pupulutin ko. Alam ko po kasi na pagod na kayo sa pag-iipon ng mga kahoy na yan. Kaya mas maigi po kung iuwi nyo na lang po yung mga yan. Sigurado ka ba? Teka, nasan ba si Tatang Simeon? Nung nakaraan parang lagi kayong magkasama. Kasi po, meron lang po kasi siyang inasikaso ngayon. Hindi ko lang po alam kung ano pero alam ko pong importante yun Ganun ba? O siya sige, mauuna na ako sa'yo. Mag-iingat ka rito sa gubat ha. Nako, marami pa naman mga ahas dito saka mga ligaw na hayop. Sige po, salamat po sa paalala, Mang Kadyo. Sige po,
Tuloy na po ako sa pangunguha ng mga kahoy. Nang makatalikod si Amado sa mama, ay kagad naman siyang napapikit ng mariin, saka napatampal sa pisngi. Hindi niya kasi talaga ugaling magsinungaling, pero wala siyang magawa dahil hindi niya naman pwedeng sabihin na naroon siya para hanapin ang mahiwagang puting ahas. Naglibot-libot pa siya sa gubat na yon, pero talagang mailap ang puting ahas at hindi talaga nagpapakita sa kanya. Papunta na sana siya sa gitna ng gubat nang hindi niya inaasahan ang pagsulpot ng kanyang inang si Aling Esme. Amado, anak! Nay! Paano niyo po nalamang nandito ako? Siyempre, anak kita kaya malakas ang kutob kung dito ka pumunta. Halika na anak, umuwi na tayo. Malapit nang magdilim. Noon lang din napansin ni Amado na magdidilim na nga. Laglag ang balikat niyang tumango, saka nagpatiuna na sa paglandas ng daan, palabas ng gubat na yon. Hindi ba anak, na ibinili na sa'yo ng lolo mo na mapanganib ang gubat na yon? Ano kung naabutan ka ng dilim doon? At paano kung makasalubong mo yung harimondon doon? O di kaya naman ay yung mga bagong yanggaw na aswang? Pasensya na po, Nay. Gusto ko lang naman po kasi na... Na ano anak? Nahanapin yung puting ahas? Para ano? Para hingin yung kaliskis niya? Anak naman, inilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo. Patawad po, Nay. Hindi lang po kasi talaga ako mapakali na walang ginagawa eh. Paano po natin maaagapan ng mga aswang sa pagdami kung matagal pa po yung solusyong ginagawa ni Lolo? Anak, magtiwala ka lang sa lolo mo. Alam mo kasi, yung mutya niya, nawawalan na ng bisa. Po? Pero bakit po, Nay? Dahil may mga desisyon siyang ginawa na hindi nagustuhan ng mga gabay. Katulad po ng ano, Nay? Bata ka pa anak, hindi mo pa maiintindihan ng lahat. Pero pagdating ng araw, alam kong maiintindihan mo rin. Naguguluhang napatingin na lang si Amado sa kanyang ina, pero hindi na siya muling sumagot pa. Mababakas ang lungkot sa mga mata ng ginang, kahit pa nakangiti ang mga labi nito. Ramdam ni Amado na may nangyayari ng kakaiba, ngunit dahil nga bata pa, ay hindi niya pa lubusang maaarok kung ano nga ba yun. Kinagabihan ay hindi umuwi si Lolo Simeon, kaya naman hindi na napigilan ni Amado na tanungin ang kanyang ina. Nay, bakit hanggang ngayon po wala pa po si Lolo? Anak, alam mo ang layunin na trabaho ng lolo mo. Hindi madaling maging albularyo at manunugis ng aswang, lalo na sa edad niya ngayon. Idagdag mo pa ang hindi pagtulong sa kanya ng mga gabay niya. Kaya nga po mas kailangan po ni Lolo Simeon ang tulong natin ngayon, Nay. Baka hindi na niya kayang mag-isa kapag tinangka niyang tugisin ang harimondon. Baka mamaya niyan marami na palang alipores yun. Madihado po si Lolo at baka mangyari po ang hindi dapat mangyari. Alam ng lolo mo kung kailan siya may laban at kung kailan wala. Hindi siya susuong sa isang labanan kung alam niya namang mapapahamak lang siya. Ilang oras pa ang lumipas at natapos na sila sa pagkain, subalit wala pa ring Lolo Simeon na dumating. Hanggang sa sunod-sunod na namang pag-alulong ng mga aso ang pumailan lang sa katahimikan ng gabing yon. Nay, naririnig niyo po ba yun? Hindi po kaya... Nasa paligid lang ang ilang alipores ng harimondon. Nasaan na ang tansong punyal mo anak? Kunin mo, madali ka. Kailangan mo maghanda. Nararamdaman ko ang presensya nila. Ang walang hiyang harimondon na yon. Napasigaw na lamang si Amado nang biglang may kumalabog sa kanilang bubungan at hindi lang isa, kundi 2 nilalang ang dumapo roon. Mabibigat ang mga paang naglakad ang mga ito sa bubong na parabang ng aasar. Hanggang sa isang kalampag naman sa pintuan, ang sumunod nilang narinig. Nay! Nay, yung pinto! Parang gustong sirain ng kung sino! Huwag kang mag-alala anak. Si nanay ang bahala. Maliwanag! Bakit pa kasi ang tagal umuwi ni Lolo? Siguro, alam nilang walang proteksyon tong bahay, kaya ang lakas ng loob nilang sumugod dito, Nay!
Dahil naman sa labis na pagkakataranta, ay hindi na napansin ni Amado ang unti-unting pag-iiba ng itsura ni Aling Esme. Namumula na ang mga mata nito at tinubuan na rin ng mga mahahaba at matatalim na pangil. Maya-maya nga ay bigla na lamang bumukas ang pinto at tumambad sa kanilang harapan ang isang mabalasik na nilalang na may malaking pangangatawan. Nay! Siya po yung nakita natin dati sa gubat, hindi ba? Siya po yung Harimondon! Ha? Oo, iho. Ako nga. Kumusta na? Mahal kong Esme. Walang hiya ka! Anong ginagawa mo rito? Ano pa nga ba? E di binibisita ka. Bakit? Masama bang bisitahin ang pinakamamahal ko? Mahalin mong mukha mo, halimaw ka! Umalis ka na rito habang nakapagtitimpi pa ako! Hindi, Esme. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka kasama. Nay! Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Ano po ba nangyayari sa inyo? Bakit po kayo? Mamaya na ako magpapaliwanag, anak. Papasok na sana ang Harimondon sa bahay ni na Aling Esme nang siya namang pagdating ni Lolo Simeon. May hawak itong buntot ng pagi at nakaambayon sa gawi ng Harimondon. Huwag na huwag kang magtatangkang pumasok sa bahay ko, animal ka! Dahil sisiguraduhin ko sa iyong hindi ka na makakalabas ng buhay! Dahil sa sigaw na yun ni Lolo Simeon, kaya napaharap sa kanya ang Harimondon na may nakakaasar na ngisi na makikita sa mukha nito. Lumakad ito ng ilang hakbang papunta sa matanda at saka tinawag ang kanyang mga alipores. Kumusta, Tatang Simeon? O ano? Bumalik na ba ang kapangyarihan ng tangan mong mutya? Ang tapang mo na kasi para pigilan ako sa gusto kong gawin. Yun kung mapipigilan mo ko. Lubayan mo ang anak at apo ko, aswang! Dahil hindi ako mangingimimpas langin ka kapag may masamang mangyari sa kanilang dalawa! Huwag ka mag-alala para kay Esme, Tatang Simeon. Hindi ko siya sasaktan. Alam mo kung kanino ka dapat mag-alala. Sa sarili mo. Dahil baka mas mapaaga pang pagbabalik mo sa lupa kapag pinigilan mo ko sa gusto kong gawin, tanda. Wala akong pakialam kung mamatay man ako ngayon, animal ka! Tanggap ko na at matagal na akong handa doon. Pero sisiguraduhin kong mauuna ka sa akin. Heto sa'yo! Buong lakas na hinambalos ni Lolo Simeon sa hangin ang hawak niyang buntot pagi at dali-daling nagsidatingan naman ang dalawang alipores ng aswang na Harimondon. Agad naman yung mga nagsipagbagsak sa lupa. Mga ordinaryong aswang lang kasi ang mga yon, kaya ganun na lamang ang epekto ng buntot ng pagi sa kanila, kahit hindi naman ito direktang tumama sa kanila. Mga hangal, huwag kayong papapekto sa pipitsuging buntot pagi lang na matandang yan. Kunin niyo si Esme at ang anak niya. Ako nang bahala kay Tatang Simeon. Walang hiya ka talagang animal ka! Esme, anak! Labanan mo sila! Ilabas mo ang totoong lakas mo! Anong... Nay! Nay! May lumalabas pong pakpak sa likod nyo! Oo, anak. Dahil isa akong bangkilan. Bangkilan? Ano po yun? Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat, anak. Ang lahat-lahat. Sa ngayon, may ipapagawa muna ako sa iyo. Ano po yun, Nay? Ano po yun? Tumakbo ka na, anak. Dalin mo ang tansong punyal at ilang mga pangontra. Pumunta ka sa gubat at hanapin mo ang puting ahas. Hilingin mo sa kanya na ipagkaloob sa iyo ang agimat ng kaliskis niya. Pero, Nay, dala-dalawa po ang kalaban nyo. Baka kumapano po kayo. Kaya ko sila, anak. Mga ordinaryong aswang lang naman sila. Kaya sige na, tumakas ka na. Bilisan mo! Mag-iingat po kayo, Nay. Kayo pong dalawa ni Lolo Simeon. Pinapangako ko po sa inyo. Dadalhin ko ang mutya ng kaliskis ng puting ahas. Susugudin na sana ng isang aswang si Amado
nang bigla itong haklitin ni Aling Esmi sa balikat sa kaubod lakas na ibinaon dito ang kanyang mahahaba at matutulis na kuko. Dahilan upang mapahiyaw sa sakit ang aswang. Bilisan mo na, anak! Takbo na! Sa pintuan sa likod ng kusina dumaan si Amado at agad na isinara yon nang hindi siya kagad masundan ng mga aswang sakaling makapuslit ito sa kanyang ina. Halos madapa-dapa pa si Amado dahil sa bahagyang panginginig ng kanyang mga binti. Noon niya narealisa na iba pala talaga kapag nakaharap mo na ang mga aswang. Nakakatakot at nakakapanindig ng balahibo ang mabalasik at matapang nitong itsura. Kumakabog pa ng malakas ang dibdib ni Amado habang pinipilit ang mga paa na tumakbo. Para kasing bibigay na ang mga yon dahil sa pagod at takot na nararamdaman niya. Bilis pa, Amado! Kaya mo yan! Diyos ko, tulungan niyo po ako! Huwag po sana akong mahabol at masundan ng mga masasamang aswang na yun! Nang makapasok siya sa gubat, ay naghanap siya ng mapagtataguan pansamantala. Kailangan niya munang makabawi ng lakas bago magpatuloy sa paghahanap sa mahiwagang puting ahas na naninirahan sa gubat na yon. Buti na nga lang at maliwanag ang buwan at maaliwalas ang kalangitan. Nang makakita si Amado ng isang puno na may mayabong na damo sa paligid, ay doon siya nagkubli. Sa kanya lang din napansin na may butas pala sa loob ng malaking puno na yon. Dahil nga maliit siya, ay nagkasya siya doon. Tagaktak ang pawis niya habang nakaupo sa loob ng puno. Naisandal na lamang niya ang ulo sa puno at saka pumikit. Saglit lang siyang nagpahinga at nang may masmasan sa pagkakapagod, ay kagad din naman siyang lumabas sa pinagkukublihan niya. Ngunit bago yon, ay nagmasid muna siya sa buong paligid. Nang masigurong wala namang kakaiba at kahinahinala sa labas, ay saka siya tumuloy palabas mula sa puno. Sana talaga makita ko na ang puting ahas na yun. Panginoon, tulungan niyo po ako. Hanggang sa maalala niya ang lugar kung saan palaging nagdarasal ang kanyang lolo Simeon, sa gitna ng gubat kung saan nakatayo ang malaki at mayabong na puno ng akasya. Teka, oo nga, tama. Doon ko nga huling nakita yung puting ahas. Buti na lang naalala ko. Nagmamadaling tinuntun ni Amado ang daan papunta sa malaking puno na yon, at makalipas nga ang halos 1 oras ay narating niya din ito. Ngunit imbis na hanapin kagad ang puting ahas, ay lumuhod siya sa hanap ng punong yon na nagsisilbing altar ni Lolo Simeon. Hindi niya man alam kung paano gagawin, ay taimtim na lamang siyang nagdasal na sana ay kasihan siya ng kalikasan. Laman ng kanyang dasal ang pagsusumamo na sana ay tulungan siya nito na makita ang puting ahas at maipagkaloob sa kanya ang agimat ng kaliskis nito. Ilang sandali pa ay bigla na lamang siyang nakaramdam na para bang may bumubulong sa kanya. Nanindig ang kanyang mga balahibo, ngunit hindi dahil natatakot siya, kundi dahil nararamdaman niya ang presensya ng tagabantay ng gubat. At nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay tumambad sa kanyang harapan ang mahiwagang puting ahas na matagal niya nang hinahanap. Tulad ng dati ay nakapalupot ito at nakalabas ang ulo na animoy manunuklaw. Diretso tong nakatingin sa kanya, kaya naman kagad niya itong kinausap. Mahiwagang puting ahas? Ikaw ang tagabantay dito sa gubat, di ba? Yung kasi ang sabi sa akin ni Lolo Simeon. Mahiwagang puting ahas na bantay ng kagubatan. Sana, pagbigyan mo ako sa hihilingin ko sa'yo. Sinabi ni Amado sa mahiwagang puting ahas na kailangan niya ng tulong sa paggapi sa aswang na harimundon na siyang namimiktima sa mga tao na nasa baryo. Dahil sa labis na kagustuhang makatulong, ay naramdaman ng puting ahas ang kanyang sinseridad. At dahil kinakitaan siya ng puting ahas ng potensyal na pangalagaan ang agimat ng kaliskis nito, ay ipinagkaloob nga nito yon kay Amado. Malawak ang ngiti
na kinuha ni Amado ang kaliskis na iniwan ng puting ahas bago ito umakyat sa taas ng puno ng akasya. Maiwagang puting ahas! Maraming salamat po talaga sa agimat na to. Pinapangako ko po sa inyo, pangangalagaan ko po ito ng mabuti at gagamitin ko po sa pagtulong sa mga taga-baryo. Isinilid ni Amado ang kaliskis ng puting ahas sa isang pulang panyo at saka nagmadaling umalis upang umuwi sa kanila. Bukang liwayway na ng mga oras na yon at habang naglalakad siya ay walang patid ang pagdarasal niya na sana ay walang nangyaring masama sa kanyang ina at sa kanyang lolo Simeon. At nang makalabas siya sa masukal na gubat na yon, ay sa kanya naman natanaw mula sa malayo ang kanilang tahanan. Kumabog ng malakas ang dibdib niya nang makitang walang kahit na sino roon at sira na ang bubong ng kanilang bahay. Maging ang ibang mga dingding nito ay nabaklas na rin. Nang hihina man ang mga tuhod, ay pilit niya pa ring nirating ang bakuran nila at para siyang nauupos na kandilang napaluhod sa lupa nang makita niya ang nagkalat na mga dugo sa lupa. Nay! Lolo Simeon, nasan na po kayo? Nandito na po ako! Nay! Lolo Simeon! Amado, Apo! Apo ko! Ligtas ka! Agad na napatigil sa pag-iyak si Amado at nilingon kung saan nanggagaling ang boses. At mula sa gawing likuran niya ay naroon si Lolo Simeon. Maluwaluwang nakatingin sa kanya habang may benda sa kaliwang braso nito. Mabilis naman siyang tumayo at sinalubong si Lolo Simeon sa kaniyakap ng mahigpit. Lolo Simeon! Akala ko po, natuluyan na po kayo ng mga aswang na yun eh. Ikaw talagang bata ka. Grabe ka kung makaatungal dyan ah. Grabe naman po kayo sa atungal, Lolo. Mahina lang naman po yung iyak ko eh. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa iyo, Apo. Sinabi ko naman po sa inyo eh, na may paraan po ko. Kaagad namang napabitiw mula sa pagkakayakap si Amado kay Lolo Simeon nang may maalala siya. Kunot ang noo siyang tumingala sa matanda, saka tinanong ito. Siya nga po pala, Lolo. Nasaan po si nanay? Imbis na sagutin ang tanong ng apo, ay nanlulumo niyang tinungo ang kahoy na upuan, saka naupo ron. Pinipigilan niya ang pagbaladha ng mga luha na nais pumatak mula sa kanyang pagod at puyat ng mga mata. Iginala niya ang paningin habang ang dalawang mga kamay ay nasa kanyang mga tuhod. Ngunit kahit na anong pigil niya, ay kumawala pa rin ang masaganang luha hanggang sa mapahikbi na lamang siya. Tahimik naman siyang tinabihan ni Amado hanggang sa pati ang bata ay mapaiyak na rin. Lolo Simeon, may nangyari po ba sa nanay ko? Kaya po ba malungkot kayo? Tinangay siya ng harimondon at kahit na anong gawin kong pagtatawas, wala pa rin nangyayari. Hindi ko pa rin siya mahanap ni hindi ko na nga maramdaman ang presensya niya. Hindi! Hindi, Lolo Simeon! Ang nanay ko! Huwag naman sana siyang mapahamak, Lolo Simeon! Yun din ang hiling ko, Apo. Lolo Simeon, may papakita po ako sa inyo. Ano yun, Apo? Mula sa kanyang bulsa ay inilabas ni Amado ang nakatuping pulang panyo at ibinigay yon sa kanyang Lolo Simeon. Nagtataka namang binuklat yon ng matanda at natigalgal na lamang nang makita ang laman nun. Miskis ng puting ahas! Aba, Amado! Paano mo itong nakuha? Iniwan po yan ng puting ahas bago po siya umalis. Baka po matulungan tayo nito para mahanap si inay. Oo, Apo. Magagamit natin yan sa iba't ibang paraan. Pero sa ngayon, kailangan mo na tayo maganda. Kailangan mo matutunan ang paggamit niyan. Ilang araw din ang ginugol ni na Amado at Lolo Simeon sa pag-iensayo sa nalalapit na paghaharap nilang muli ng aswang na harimondon. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Amado,
ay bigla na lamang siyang dinalaw ng kanyang ina sa kanyang panaginip. Sinabi nitong wag na nila siyang hanapin dahil ayaw niyang mapahamak sila ng Lolo Simeon niya. Pilit na hinahabol ni Amado ang kanyang ina, subalit bigla na lamang itong naglaho na parang usok nang mahawakan niya ang kamay nito. Dahil doon ay kagad siyang napabangon, dahilan upang magising din si Lolo Simeon na noon ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nanaginip ka ba ng masama? Opo. Opo, Lolo Simeon. Si nanay po. Bigla po siya naglaho na parang usok nang hawakan ko po ang kamay niya. Ay nako, tama na po. Gusto mo ba na ikuha kita ng tubig? Sandali, at kukuha lang ako. Lumabas ng kulambo si Lolo Simeon at pumunta sa lamesa kung nasaan ang pitsil at baso. Nang makakuha na, ay kagad naman niya yung binigay kay Amado at kagad naman yung nilagok ng bata. O ano apo, kumusta? Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Opo, Lo. Salamat po. Pero paano po ba naging ganun si nanay? Kayo po ba, Lo? Kaya hindi niyo po tinatangkang kunin yung agimat ng kaliskis dahil alam niyo makakasama yung kay nanay? At saka, kaya ba nawala ng bisa ang mutya ng inang kalikasan na tangan niyo? Kasi itinago mo si nanay kahit na alam mong aswang siya? Matalino ka talagang bata, apo. Tama ka. Yun din ang dahilan kung bakit hindi na ako nakakapanggamot. Hindi tinutulura ng mga gabay ang pagtatago ko sa nanay mo. Pero anong magagawa ko? Hindi ko kayang patayin ang sarili kong anak. At saka wala namang inaargabyado si Esme. Hindi siya pumapatay ng tao. Marahil ay alam po ng puting ahas na hindi po masamang aswang si nanay. Kaya ibinigay niya sa akin ang agimat ng kaliskis niya. Baka nga, apo. O siya, matulog ka na at mahaba pa ang gabi. Opo, Lo. Kayo rin po. Kinabukasan ay muling sinubukan ni Lolo Simeon na hanapin kung saan dinala ng Harimondon si Aling Esme. Ngunit habang ginagawa niya yon, ay bigla na lamang natumba si Amado. Naging puro puti ang mga mata nito, kaya naman natataranta siyang dinaluhan ng matanda. Diyos ko, apo! Amado! Ano ba nangyayari sa iyo? Diyos ko po! Ano ba nangyayari sa aking apo? Ilang sandali pa ay bigla na lamang nawalan ng malay ang bata, kaya kagad naman siyang binuhat ni Lolo Simeon papunta sa may papag. 10 minuto rin ang nakalipas bago muling nagkamalay si Amado at umiiyak siyang kinausap ang kanyang lolo. Amado, apo! Bakit ka umiiyak? Nanaginip ka na naman ba? Lo, si nanay po. Nakita ko po siya na pinapahirapan ng Harimondon. Nakagapo siya sa isang malaking puno. Tapos napakarami niyang sugat sa katawan. Bali na rin po ang pakpak niya, Lolo Simeon. Ano? Sandali. Ibig sabihin, nakakakita ka ng isang pangitain? Teka, pwede mo bang sabihin kung ano nakita mo? Yung paligid. Anong nakikita mo sa paligid ng nanay mo? Nakita ko po, Lo. Para po silang nasa taas ng bundok. May malaking puno po doon. Pero hindi ko po alam kung anong klase. Basta malaki po. Tapos, nakita ko pong sinasaktan siya ng Harimondon. Walang hiyang kadyo na yon. Hindi ko talaga siya mapapatawad kapag may nangyaring masama sa anak ko. Maganda ka, Amado. Mukhang alam ko na kung saan natin sila hahanapin. 5:00 ng hapon nang umalis ang dalawa para pumunta sa bundok na nasa dulo ng baryo. Gubat ang paanan nun, kaya walang masyadong nagpupunta roon. Dahil nga sa bali-balitang marami ding tao ang nawawala sa gubat. Matarik ang daan, paakyat, kaya naman inabot sila ng mahigit 2 oras bago nila narating ang malaking puno na sa hinuna ni Lolo Simeon ay ang punong nakita ni Amado sa pangitain nito. Parang ganito nga po yung nakita ko sa panaginip ko, Lo. Hindi yun simpleng panaginip lang, Amado. Isa yung pangitain. Maaaring
mangyayari pa lang o nangyayari na sa kasalukuyan. Kaya madali ka. Kailangan nating mahanap ang nanay mo. Pero, dito ko lang po nakita si nanay eh. Sa punong yan po siya nakagapos. Kaagad na hinatak ni Lolo Simeon patago sa malalagong halaman si Amado nang makita ang paparating na sina Aling Esmi. Nakagapos ito habang hawak ni Mang Kadyo sa braso at kinakaladkad papunta sa malaking puno ng balete. Ano ba? Ano ba, Kadyo? Bitiwan mo ko! Nasasaktan ako, Kadyo! Ayaw mo talaga sa akin, ano? Pasasayay naman kita, Esmi. Pinapangako ko sa'yo magiging masaya tayong dalawa. Pero bakit ayaw mo? Dahil hindi kita mahal. Isa kang ganid. Kala mo ba, hindi ko alam na ikaw ang pumatay sa asawa kong hayop ka? Bakit ba hindi mo matanggap-tanggap na si Adolfo ang pinili ko at hindi ikaw? Bakit kailangan mo pa siyang patayin? Dahil mas nauna ako kaysa sa kanya, Esmi. Palagi ako nasa tabi mo. Pero nakita mo ba ako? Hindi! Kahit kailan, hindi mo ako tinignan bilang isang lalaki. Dahil si Adolfo lang ang mahal ko! Ah! Kagad na nasugatan ng pisngi ni Aling Esmi nang sampalin siya ni Mang Kadyo. Kaya naman, hindi na napigilan pa ni Lolo Simeon si Amado nang bigla itong lumabas sa pinagtataguan nila. Walang hiya ka, Mang Kadyo! Ikaw pala ang harimondon na nambibiktima sa baryo. Ikaw pala nang yayanggaw sa mga tao para marami kayong mabiktima. Wala kang kasing sama. At tignan mo nga naman, nandito rin pala ang anak mong walang kwenta. Tawang walang kwenta, Kadyo. Wala ka nang ginawa, kundi magasik ng lagim dito sa baryo. O ano ngayon? May nakatuklas ba sa sikreto ko? Wala, di ba? Wala mang nakakahuli sa iyong demonyo ka. Pero ipinapangako ko to na ito na ang huling pambibiktima mo rito sa baryo. At nandito ka rin pala, Tatang Simeon. Ano to? Reunion? Siya, sige. Magsama-sama na kayo mamamatay. Yun ay kung magagawa mo. Amado, maganda ka. At sa tingin mo, tanda, magagawa niyo akong talunin ng kayo lang dalawa ng batang bubwit na yan. Sinasayang niyo lang ang lakas niyo. Biglang nagbago ng anyo si Mang Kadyo at naging isang mabalasik na harimondon. Nakakatakot ang presensya, pero pilit yung pinaglabanan ni Amado. Kailangan niyang tulungan si Lolo Simeon na mailigtas ang kanyang ina at mapaslang ang masamang aswang. Sinugod nito si Lolo Simeon at akmang susuntukin nang masalag ito ng matanda gamit ang kanyang itak. Tinabla siya ng matanda at saka umakmang patatamaan siya, ngunit kagad naman itong nakaiwas. Mahinang nilalang. Dudurugin kita gamit ang sarili kong mga kamay at ibabalik ko sa lupang pinanggalingan mo, tanda! Tay, mag-iingat ka! Habang nag-aalalang pinanood ni Aling Esmi ang labanan ng dalawa, ay kagad naman siyang pinuntahan ni Amado. Gamit ang isang punyal, ay kinalas nito ang gapos niya. Anak, nakuha mo ba ang agimat ng kaliskis ng puting ahas? Opo, Nay. Nasaan na? Heto po. Itali mo yan sa kamay mo, anak. Nang sa gayon, ay kapag sinaksak mo ang harimondon, mas malapit sa kanya ang agimat. Mas madali siyang manghihina at hindi niya nakakayanin pampagalingin ang kanyang sarili. Sinunod naman ni Amado ang sinabi ng kanyang ina, at dahil nga nasa malapit lang ang agimat, kaya hindi na nagtangka pa si Aling Esmi na magpalit ng anyo. Sa oras kasi na magpalit siya ng anyo at napalapit sa agimat, ay mamamatay siya. Mag-iingat ka, anak. Alam kong malakas ka at makakaya mong tulungan ng Lolo Simeon mo. Gapiin niyo ang harimondon para sa ikatatahimik ng buong baryo. Ngunit sakto namang pagbaling ni Amado sa dalawa, ay siya ring pagtilapon ni Lolo Simeon. Nasugatan din ito sa tagiliran, kaya naman kagad itong dinaluhan ng mag-ina. Lolo Simeon! Ay, medyo malalim po ang sugat niyo. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako.
Kaya ko pa! Kakayanin ko hanggat hindi namamatay ang animal na yan! Yan! Tama yan! Magtapang-tapangan ka lang, tanda. Dahil malapit ka na rin namang bumalik sa pinanggalingan mo. Malapit ka lang mamatay! Ikaw ang babalik sa pinanggalingan mong impyerno! Aswang! Ah! Nanlaki ang mga mata ni Mang Kadyo nang walang ano-ano'y dinaluhong siya ni Amado. Tila ba nagkaroon ito ng kakaibang liksi na hindi niya inaasahan. Kaya naman nang makahuma siya, ay nasa harapan na niya ang bata at umakmang isasaksak sa kanya ang punyal. Kagad niya namang sinalag ang kamay ni Amado, ngunit bigla din siyang napabitiw nang maramdaman ang kakaibang init mula sa panyong nakatali sa kamay nito. Anong meron sa panyong yan? Bakit? Ito ba, Mang Kadyo? Hindi dahil sa panyo kung bakit ka nakakaramdam ng kakaiba, kundi dahil sa agimat ng kaliskis ng puting ahas. Ngayon, pagbabayaran mo ng kahiyupang ginawa mo sa mga taga-baryo. Wala nang nagawa pa si Mang Kadyo nang lumukso si Amado at isaksak sa dibdib niya ang benditadong punyal na dinasalan pa ni Lolo Simeon. Napasigaw naman ng aswang hanggang sa unti-unti itong mawalan ng lakas at lumagapak sa lupa, habang si Amado naman ay nakasampa sa dibdib nito. Mas lalong dumiin ang punyal na dahilan ng tuluyang pagkamatay ng Harimondon. Tay! Tay! Tapos na! Malaya na tayo! Patay na ang Harimondon! Tama ka, anak. Wala nang masamang aswang na manggagambala sa baryo. Wala nang mapapahamak at mamamatay. Nay! Lolo Simeon! Tapos na po! Patay na po ang Harimondon! Nagtagumpay po tayo! Tahan na, anak. Tahan na. Tapos na. Patay na ang kalaban. Pasikat na ang araw nang makababa ng bundok na yon ang tatlo. Siniguro muna kasi nilang hindi na mabubuhay pa ang Harimondon. Kinuha na rin ni Lolo Simeon ang mutya nito upang ilibing sa isang tagong lugar na hindi basta-bastang mahahanap ni Numan. Simula noon ay bumalik na ang katahimikan sa baryo, at dahil sa agimat ng kaliskis ng puting ahas ay umangat din ang pamumuhay nila Lolo Simeon. Nakatulong na sila sa iba nilang kababaryo at wala nang aswang na nagtangkang pumasok sa kanilang baryo kailanman.